Ngayon naman ay City Hall ang ating pupuntahan, no. Siyempre, kumustahin natin ang lugar, kung marami bang taong mga namamasyal, marami na ba ang nagpupuntahan, no. Hindi na kasi shopping mall ang dinudumog ngayon at mga public market, maging mga parks, no. So, kung saan marami mga Christmas lights, Christmas trees, talagang pinupuntahan niya ng mga tao, pamilya, may mga batang maliliit lalo na, no, kasi sila talaga yung pinakaunang natutuwa, no, sa mga ganyang mga palamuti, dekorasyon. For example, ito, City Hall of Davao. So, i-update natin to. Kumusta ang City Hall of Davao, December 23. Alas 8 ng gabi, marami bang mga tao? Ang sagot ay napakadami. Okay, di ba? Dami nga, oh. So, grabe na mamasyal kasi nga maraming pwedeng mabili mga pagkain. Tapos, ang daming mga pailaw. So, ganyan ang sitwasyon natin dito ngayon sa Davao City. Ang daming mga tao. Ang daming mga namamasyal. Bit-bit ang mga kabataan, mga bagits. Tapos sa likod nito merong mga rides, no? Libre lang. Mga Ferris wheel, mga octopus. So, daming tao. San Pedro Street. Ganda, no? City Hall of Davao, daming tao. Ganda ng ano dito, ambiance. Happy lang. Yung mga ganyang settings, sit up, estilo at sistema na makakabili tayo ng mga sapatos, kung ano-ano, no? Sa gilid ng kalsada naka-display. Balang araw mawawala na rin yung mga yan kasi high-tech na nga lahat, no? Shopee, Lazada, affiliation, online shopping, Timo. So, yun lang, nakalungkot lang. Dati-rati yung ano, di pa uso yung mga online, social media, mga online shopping. Dami talaga nating makikitang mga paninda sa gilid ng mga kalsada, display para sa mga bata. Sabi tao, no? Nice one, nice one. Good job, Davao. Kita natin dito, no? Banaag sa mga mukha ng mga andito na sila ay masaya. Helmet, oh, nasa labas lang, no? Ang galing. Sa Manila nyo kaya gawin yan. Quezon Park, ang kabila naman ay Rizal Park. Okay, sagot na natin, no? Marami bang tao? Tama, marami. Pero hindi na siya kasing dami ng mga nagdaang araw nung kakaabukas lang ng pailaw sa Pasko. So, nababawasan na siya. Maaring halos lahat ay nakapunta na, no? At nanawa na. Siyempre dito kasi sa Davao City, ano yun, no? Ang lalayo kasi ng ibang mga lugar. Like Kalinan, Mintal, Buhangin, Kabantian. Yung mga lugar na yon, hirap yun makapunta dito lagi kasi nga traffic. May pamasahe, may gasolina, may panggasolina, may pamasahe, pero yung traffic, yung oras, igugugol mo sa biyahe. Napaka gastos, no, ng oras. Time consuming masyado para lang makapunta sa Davao City downtown area. No, daming tao dito kasi mayroong parang mascot, ano ba tawag dyan? Mga buskers. City Hall of Davao. Daming tao, no? Grabe.
nakatuwa na merong gantong ano no, may makakawitnessan ng ganto. So hindi pa talaga tuluyang namatay ang kultura ng mga Pilipino during Pasko. Akala natin kasi mga bata nasa bahay lang nanonood ng mga Chocho TV, tama ba? Chocho TV, Cocomelon. So meron pa pala mga bata na gustong lumabas ng bahay at andito sa park, nagpapapicture, nag-i-enjoy sa liwanag ng mga pailaw. Okay, so dito tayo sa wala na yung ano, free rides na sinasabi ko sa inyo. Meron yan ng mga nagdaang linggo. So ba't kaya tinanggal? What do you think? Anong rason, no? Ba't kaya inalis? Wala na, oh. Wala na, niligpit na. Pagkaalala ko, ayun pa pala sa dulo. Ayun pa na Rio Coaster. Okay. Walang pila. Tapos na? Wala nang pila, no? Okay. City Hall of Davao, ha? Di ba? Hindi. Pag tingnan mo yung City Hall namin, hindi man siya ganun kaluma. Pero talaga pinaglumaan, no? Ikumpara mo sa ibang City Hall ng ibang syudad, Kung titingnan mo yung ano namin, structure na to, City Hall, ano siya, hindi siya pang world class yung design. Ibig ko sabihin na yung kanyang hindi siya pang modern ang kanyang style. Hindi siya made of glass, transparent glass, ganun, hindi. Gawa pa siya sa kahoy itong taas. Pero yun pala, bilyonaryo. Ano pala siya? Fifth wealthiest city pala siya in the Philippines. So, di ba? Ganyan ka-cool ang mga Duterte, ganyan ka-astig. Wala lang, nasingit ko lang. Nakatuwa lang na hindi talaga sila maluho, hindi sila mga ambisyoso na pamilya. Kasi kung maluho, ambisyoso silang pamilya, ito tahanan na to ng mga Duterte, bahay na nila to eh. Hindi sana pinaganda nila, no? Ginawang pang White Palace. Di ba? Pero hindi nila ginawa yon kasi meron silang delikadesa, tsaka sila, hindi na, siguro inisip nila na hindi na deserve na magpabongga ng City Hall kasi sila ay public servant lamang. Hindi sila entitled kagaya nila Akop yung namatay na, yun, hindi kagaya nila Bini Abante, Joel Chua ng City of Manila, at kung sino pa, no? Hindi siya kagaya ng mga mayor na akala mo talaga yung napakagaling na mayor at pinaganda ang mga City Hall nila. Yan pala, malaki ang utang. So sa Davao City, yun, fifth wealthiest city in the Philippines, tapos walang utang, the best. Tapos yung mga proyekto nila world class, hindi pipitsugin, di ba? So nakatuwa, nakahanga. Yan lang, andito na naman tayo, no? So we're done. Thank you for watching. Ang ating update dito na may hatid sa inyo ay tama ang sagot ko. Marami pa rin ang mga napupuntahan dito. December 23. Bukas December 24, yun ang aabangan natin. Kung mayroon pa rin ba talagang pupunta dito na kung saan preparasyon na yan para magsalo-salo sa hapagkainan. Pero pagkakaalam ko rin naman, based sa aking mga experience, every Pasko ay hindi talaga yan nilalagian ng mga tao sa bahay. Kasi yan yung panahon na maglalakwatsa, manood ng sine, punta sa makakilala, barkada, party-party at kung ano-ano pa. So talagang yung intact lang yung family ay every New Year.